Hello, kamusta? At welcome back sa channel ko. May napansin ka na ba? Yung tipong may isang tao na parang obvious na may nararamdaman para sa'yo. Pero kapag diretsahan mo siyang tinatanong, bigla siyang umatras. Bigla siyang nagiging mailap. Bigla siyang nagsasabing, wala lang yon. O kaya naman, nagkakamali ka lang. Nakakatawa, no? Parang may mga tao talagang handang umakyat ng bundok para ipakita ang effort nila. Pero kapag oras na para sabihin ang simpleng katagang gusto kita, para silang nawawalan ng boses. At kung ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na gusto mong malaman ang totoong nararamdaman ng isang tao, malamang naranasan mo na rin ang ganitong kalituhan. Minsan napapaisip ka, may gusto ba talaga siya sa akin o mabait lang siya? Mahal ba niya ako o baka ginagawa niya lang ito sa lahat? Guni-guni ko lang ba ito o may something talaga? At habang tumatagal, mas lalo kang nalilito dahil hindi naman lahat ng tao marunong magsabi ng totoo nilang nararamdaman. May mga taong matapang sa trabaho pero duwag sa pag-ibig. May mga taong kayang humarap sa maraming problema pero natatakot sa posibilidad ng rejection. At may mga taong gustong-gusto ka na pero mas pinipili nilang itago iyon kaysa marinig ang salitang hindi. Kaya kung gusto mong mapaamin ng isang tao, hindi sapat na pilitin mo siya. Hindi sapat na kulitin mo siya araw-araw. At lalong hindi sapat na tanungin mo siya ng paulit-ulit. Dahil ang totoo, mas lalong nagtatago ang tao kapag pakiramdam niya ay pinipilit siya. Parang paghawak sa isang ibon. Kapag masyado mong hinigpitan, mas lalo itong nagpupumiglas. Kapag masyado mo namang niluwagan, baka tuluyan itong lumipad. Ang sikreto ay nasa tamang balanse. At doon nagkakamali ang maraming tao. Akala nila, para mapaamin ng isang tao, kailangan nilang maging detective, kailangan nilang manghuli ng ebidensya, kailangan nilang bantayan bawat kilos, bawat post, bawat reaksyon, bawat scene sa message. Pero alam mo, may mas simpleng paraan. At nagsisimula iyon sa pag-unawa kung bakit hindi siya umaamin. Kasi karamihan ng tao, hindi naman talaga nagtatago dahil wala silang nararamdaman. Nagtatago sila dahil may kinatatakutan sila. Maaring natatakot silang masira ang pagkakaibigan ninyo. Maaring natatakot silang hindi mo sila gusto. Maaring nasaktan na sila noon kaya ayaw na nilang maunang umamin. At minsan natatakot sila dahil hindi pa sila sigurado kung paano mo sila titingnan pagkatapos nilang sabihin ang totoo. Kaya bago mo isipin kung paano siya mapapaamin, subukan mo munang isipin kung paano mo siya mapaparamdam na ligtas siyang maging totoo. Isipin mo ito. Kapag may sikreto kang mabigat at alam mong huhusgahan ka ng kausap mo, sasabihin mo ba agad? Malamang hindi. Pero kapag alam mong ligtas kang magsalita, kapag alam mong hindi ka pagtatawanan, hindi ka iinsultuhin, at hindi ka basta iiwanan, mas madali kang nagiging totoo. Ganon din siya. Kaya isa sa pinakamabisang paraan para mapaamin ng isang tao ay huwag mong iparamdam na iniimbestigahan mo siya. Sa halip, iparamdam mong komportable siyang maging sarili niya. Napansin mo ba na minsan, mas maraming umaaming sikreto sa simpleng kwentuhan kaysa sa seryosong interrogation? Dahil kapag relaxed ang tao, bumababa ang depensa niya. Hindi na siya masyadong nag-iisip kung paano niya itatago ang nararamdaman niya. Mas nagiging natural siya. At doon nagsisimulang lumabas ang katotohanan. May kilala akong lalaki noon na halos 1 taon nang may gusto sa isang babae. Lahat ng tao sa paligid nila alam yun, maliban sa babae. O baka alam niya rin pero gusto lang niyang makasigurado. Isang araw, imbes na tanungin siya ng direkta, simpleng nagkwento lang ang babae tungkol sa isang kakilala nilang umamin sa taong gusto niya. Tapos tinanong niya, "Ikaw, kaya mo bang umamin kapag gusto mo ang isang tao?" Biglang natahimik ang lalaki. Ngumiti. At pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya, "Depende kung may pag-asa." Hindi pa iyon direktang pag-amin. Pero isa na yung pinto. At kapag marunong kang makinig, makikita mo ang mga pinto na binubuksan ng tao para sa'yo. Dahil kadalasan, hindi naman bigla ang umaamin ng mga tao. Nagbibigay muna sila ng mga pahiwatig. Parang sinusukat nila kung ligtas bang magpatuloy. Parang naglalagay sila ng paa sa tubig para malaman kung malamig ba o hindi. Andito pumapasok ang isa pang mahalagang bagay. Huwag mong ipakita na desperado kang makuha ang sagot. Kapag masyado kang sabik, minsan nape-pressure ang tao. Kapag nape-pressure siya, mas lalo siyang umatras. Alam mo yung pakiramdam na may nagmamadali sa'yo habang may ginagawa ka. Kahit kaya mo naman sana, bigla kang naiirita. Bigla kang bumabagal. Ganon din ang emosyon. Kapag minadali mo ang pag-amin, minsan mas lalo itong tumatagal. Pero kapag hinayaan mong magkaroon ng natural na daloy ang mga bagay, mas nagiging madali para sa kanya na sabihin ang totoo. Kaya sa halip na habulin mo ang salita niyang gusto kita, obserbahan mo kung paano siya kumikilos kapag kasama ka.
Dahil maraming tao ang magaling magsinungaling sa bibig. Pero kakaunti lang ang kayang magsinungaling sa kilos at madalas doon nagsisimulang lumabas ang mga bagay na matagal na nilang itinatago. Alam mo yung pinakamadalas na hindi napapansin ng tao, yung katahimikan. Hindi yung tahimik na walang nangyayari, kundi yung klase ng katahimikan na may laman. Yung tipong may sinasabi ang paligid kahit walang nagsasalita. Kasi kapag gusto mong mapunta sa punto na aamin ang isang tao, hindi mo siya sinasakal sa tanong. Mas pinapakinggan mo kung ano yung hindi niya sinasabi. May mga pagkakataon na sapat na yung simpleng pag-observe mo sa mga pagitan ng salita niya. Yung sandaling humihinto siya bago sumagot. Yung biglang pag-iwas ng tingin kapag napunta na sa topic na tungkol sa inyo. Yung biglang pagbabago ng tono ng boses kapag ikaw na ang pinag-uusapan. Hindi lahat ng tao kayang itago ang emosyon sa maliliit na detalye. At dito madalas nagkakamali ang iba. Akala nila kailangan nila ng direct confession. Yung tipong, aminin mo na kasi, o kaya totoo ba o hindi. Pero ang totoo, kapag ganyan ang approach, mas lalo lang tumitigas ang tao. Parang pader na lalong pinapalakas kapag pinipilit mong basagin. Mas epektibo yung hindi mo siya hinahabol, pero hinahayaan mong lumapit siya ng kusa. May isang bagay na hindi rin binibigyang pansin ng marami. Yung paraan ng pag-uusap ninyo kapag walang pressure. Halimbawa, kapag nagkukwento siya ng ibang tao na in love o may nag-confess sa kanya, hindi mo agad nilalagay yung sarili mo sa eksena. Hindi mo sinasabing, ako ba yon? O may gusto ka ba sa akin? Sa halip, pinapahaba mo lang yung usapan, hinahayaan mong maglabas siya ng opinyon. Kasi doon mo nakikita kung paano siya mag-isip tungkol sa ganong sitwasyon. Dahil minsan, hindi niya sasabihin ang nararamdaman niya directly, pero sasabihin niya kung ano ang tingin niya sa taong katulad niya. At doon mo mararamdaman yung totoo. May mga tao kasing hindi marunong magsabi ng gusto kita, pero marunong silang magpakita ng atensyon na hindi pangkaraniwan. Yung biglang consistent na pag-check sa'yo. Yung kahit walang dahilan nagme-message. Yung kahit simpleng bagay lang, ikaw pa rin ang naaalala. Hindi yung laging obvious sa simula pero kapag pinagsama-sama mo, makikita mo na may pattern. Ngayon, isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan mong maintindihan, ang emosyon ng tao hindi gumagalaw sa pilit, gumagalaw yan sa comfort. Kapag komportable ang tao, bumababa ang guard niya. Kapag bumaba ang guard niya, mas nagiging honest siya. Pero kapag pakiramdam niya parang ini-interrogate siya, automatic na magtatayo siya ng emotional wall. Kaya kung gusto mong mapalapit siya sa pag-amin, kailangan marunong kang maging safe space, hindi judge. Iba yung nakikinig na naghihintay lang ng mali para masabing hindi kita mapagkakatiwalaan. At iba rin yung nakikinig na talagang curious, hindi para manalo, kundi para maintindihan. Alam mo yung isa pang subtle na bagay? Yung reaction mo sa mga what-if moments. Halimbawa, nag-joke siya ng parang may halong lambing tapos sasabihin niya, ewan ko sa'yo ha. Dito maraming tao ang sumusobra ang reaksyon. Either sobrang kinikilig at pinipilit agad ang confession, o kaya naman dinideny agad at pinapahiya yung tao. Parehong mali yun. Kasi kapag pinilit mo agad, natatakot siya. Kapag pinahiya mo naman, lalong magtatago siya. Ang mas magandang approach, calm lang. Parang tinanggap mo lang yung possibility na yon without forcing an answer. Dahil minsan yung hindi mo pag-pressure ang nagiging dahilan kung bakit siya mas nagiging honest sa susunod. May isa pang mahalagang bagay na dapat mong bantayan. Yung consistency ng presence niya sa buhay mo. Hindi lahat ng taong nandyan ay may romantic intention. Pero yung mga taong hindi nawawala, kahit walang dahilan, may ibig sabihin yon. Hindi kailangan na araw-araw mag-confess. Hindi rin kailangan na laging sweet. Minsan, ang totoong nararamdaman nakikita sa pagiging stable. Hindi siya pa iba-iba. Hindi siya bigla na lang nawawala kapag wala siyang kailangan. At hindi rin siya bumabalik lang kapag convenient. Kapag nakita mo yung ganong pattern, doon mo mararamdaman na may mas malalim na connection na posibleng hindi pa niya kayang aminin. At dito pumapasok yung pinakahuling mahalagang prinsipyo sa part na ito, ang timing. Hindi lahat ng nararamdaman ay kayang sabihin agad. May mga tao na alam nila yung nararamdaman nila pero hindi pa nila kayang i-express. Hindi dahil ayaw nila kundi dahil hindi pa sila ready sa posibleng magiging resulta. Kaya kung masyado kang nagmamadali, mapuputol mo yung proseso ng pag-open up. Pero kung marunong kang maghintay habang nananatiling present, doon mo mas nakikita yung totoong anyo ng nararamdaman niya. Kasi sa huli ang pag-amin hindi yan palaging isang malaking eksena. Minsan, unti-unti yan lumalabas sa mga simpleng sandali na hindi mo inaasahan. Alam mo minsan ang pinakamakapangyarihang sandata sa ganitong sitwasyon ay hindi yung madaming tanong,
kundi yung katahimikan mo. Oo, katahimikan. Yung tipong hindi mo kailangang punuin agad ang bawat sandali ng usapan. Kasi sa totoo lang, maraming tao ang nagkukwento ng totoo nila, hindi dahil tinanong sila ng diretsyo, kundi dahil nabigyan sila ng space para marinig ang sarili nila habang nagsasalita. Kapag lagi kang naghahabol ng sagot, nawawala yung pagkakataon na maramdaman niya kung ano talaga yung nasa loob niya. Pero kapag marunong kang tumahimik sa tamang oras, doon siya napipilitang harapin yung sarili niyang damdamin. May mga sandali na bigla na lang siyang magiging honest sa paraang hindi mo inaasahan. Parang out of nowhere may sasabihin siyang, hindi ko alam bakit ganito, pero iba yung pakiramdam ko pag ikaw kausap ko. Hindi yun palaging direktang pag-amin, pero doon nagsisimula yung paglusot ng totoong emosyon. At isa pang hindi masyadong napapansin ng marami, yung tinatawag nating emotional mirroring. Hindi ito yung ginagaya mo siya literally ha, hindi yung parang robot na inuulit yung kilos niya, kundi yung pag-adjust mo sa energy niya. Kapag kalmado siya, kalmado ka rin. Kapag seryoso ang usapan, hindi mo pinipilit gawing biro lahat. Kapag light lang siya, hindi mo rin binibigat agad yung emosyon. Dahil kapag aligned kayo sa energy, mas nagiging comfortable siyang mag-open up. Hindi siya naiilang. Hindi siya parang nasa pressure cooker. At kapag komportable ang isang tao, doon lumalabas yung mga totoo. Ngayon, may isa pang sikreto na madalas hindi ginagawa ng mga tao na gustong mapaamin ang isang tao. Yung pagiging vulnerable mo rin pero hindi desperado. Iba yung vulnerability na sinasabi mong, uy, parang ang saya siguro kung tayo yung mas close palalo, no? Sa paraan na hindi mo siya sinusugod, pero binibigyan mo siya ng idea na okay sa'yo yung possibility. Kasi minsan hindi siya aamin dahil hindi niya alam kung safe ba para sa'yo yung nararamdaman niya. Kapag nakita niyang bukas ka rin sa posibilidad, doon unti-unting nababawasan yung takot niya. Maraming tao ang nasisira dito kasi pinipilit nila agad. Ano yun? Sabihin mo na. Pero ang mas effective, hindi mo siya pinipilit. Hayaan mo lang. Parang sinasabi mo sa kanya sa hindi salita na, okay lang kahit hindi mo pa masabi ngayon. Dahil sa ganitong paraan, bumabalik siya hindi dahil napilitan, kundi dahil ready na siya. At yung pagbabalik na yon, mas totoo, mas malalim, at mas may bigat. May isa pang bagay na kailangan mong tandaan, hindi lahat ng tao kayang umamin sa parehong paraan. May iba na biglaan, may iba na paunti-unti, at may iba na hindi sasabihin directly. Pero ipaparamdam nila hanggang sa ikaw na mismo ang makakaintindi. Kaya importante rin na hindi ka masyadong nakatali sa isang paraan ng pag-amin. Kasi minsan ang pag-amin ay hindi laging salita. Minsan ito ay consistency. Minsan ito ay effort. Minsan ito ay presence. At kung masyado kang focused sa kailan niya sasabihin, baka hindi mo mapansin na matagal na pala niyang sinasabi sa'yo, hindi lang verbally, kundi sa actions. Pero ito ang pinaka-importante sa lahat. Huwag mong kalimutan ang sarili mo sa proseso. Kasi madaling ma-obsess sa idea ng mapapaamin ko siya. Pero ang tunay na tanong ay hindi lang kung aamin siya, kundi kung kaya mo ba rin tanggapin ang kahit anong sagot. Dahil ang totoo, ang pag-amin ng isang tao hindi mo talaga siya kontrolado. Ang kaya mo lang kontrolin ay kung paano ka magpapakita, paano ka makikipag-communicate, at paano mo hinahandle yung sarili mong emosyon habang naghihintay ka ng clarity. At kapag dumating man yung moment na umamin siya, o hindi umamin pero naging malinaw sa actions niya, ang mahalaga, hindi ka nagmukhang desperado, hindi ka nagmukhang nanghuhuli, at hindi ka nawala sa sarili mo. Kasi sa huli, ang pinaka-attractive na bagay sa isang tao ay hindi yung pilit na pagkuha ng sagot, kundi yung presence na stable, calm, at hindi nagmamadali. Yung tipong kahit hindi mo agad makuha yung gusto mong marinig, okay ka pa rin. Kasi alam mo sa sarili mo, may respeto ka sa sarili mo at sa proseso ng ibang tao. At kapag dumating ka sa ganung mindset, mas nagiging natural ang lahat. Mas nagiging malinaw ang mga tao sa paligid mo. Mas nagiging totoo ang connections. At mas nagiging peaceful ang pag-intindi mo sa mga bagay na dati sobrang gulo sa isip mo. Kaya kung nandito ka man ngayon at may isang tao kang gustong maintindihan, tandaan mo ito. Hindi lahat ng sagot hinahabol. May mga sagot na kusa mong maririnig kapag tumigil ka sa paghabol at nagsimula kang makinig ng mas maayos. At doon, mas nagiging totoo ang lahat. Mas nagiging malinaw, at mas nagiging natural ang lahat ng dapat mangyari. Ikaw na mismo ang makakaramdam nun, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hinayaan mong lumabas sa tamang panahon.